Gusto namin makita mo, sinabi ko. Gusto namin makita mo kung paano paggagawa ng mga brother yung tito mo na maibalik sa ng maayos at payapa sa kanyang hindi pala uling hantungan, sa kanyang libingan. I'm proud. Bakit ako proud? Kasi wala kang masasabi sa way ng Islam. Papaliguan. Kaya mga kapatid, sa mga brother pala, kung meron ko yung pagkakataon na ganun, na experience yung paghuhugas ng patay, pinakamainam. Dahil ito'y paalala sa sarili mo una, at syempre bilang padre di pamilya, hindi mo alam. You need to stand up on yourself kasi maaaring hindi mo alam. Sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo. Kailangan ikaw, wallah, kailangan ikaw. Bakit? Pinakamainam yun na ikaw mismo yung tao na magbibigay ng karapatan ng kapatid mo kapag siya ay babalik na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Napakaganda ng Islam. So, natapos na lahat, hinugasan na namin, napakagaan ng paglilipat sa kanya. At ingat na ingat din yung imam. Dahan-dahan. Lagi sinasabi ng imam, yung pinaka-naghuhugas. Dahan-dahan yung pagbuhat, dahan-dahan yung pag-flip, dahan-dahan yung pagbuhat ng ulo, iangat mo yung ulo. Tapos, pagbuhat, inilipat ng dahan-dahan. Lako. Tinanong ako ng kasama ko sa opisina, sabi niya, allowed ba sa inyo yung cremate, pati yung imbalsamo? Sabi ko, hindi. Never. Bawal yung sa Islam. Sinabi ko gano'n. Pinaka-bawal yung sa Islam. Sinabi ko gano'n. Sabi ko, sa Islam po, kung gaano namin minamahal, ginagalang ang katawan ng kapatid naming Muslim habang siya'y nabubuhay, ay mas doble, mas triple ang pag-aalaga namin dito kapag siya'y binawian. Kita nyo naman, nakita nyo mga sister na umati ng janaza, pinakita nyo sa kanila, binuksan kasi, bibuksan naman yun. So pinakita doon, wallahi, masyaAllah. Ang brother ay masyaAllah, Allahumma barik lahu naway. Kaawaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway iangat yung kanyang antas sa pinakamataas ng paraiso. Amin. At tayong mga naiwan, actually tayong kawawa. Tayo ang kailangan pang magsumikap. Tayo ang kailangan pang gumawa at maging matibay sa Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. At huling parte na ito ng munting paalala ko. At ito yung sa technicality sa UAE kapag merong taong binawi ng buhay. Okay? At mahalagang alam nyo rin ito sa mga brother. Kapag sa hospital, dineclare, kapag walang any report, magtatanong kayo sa hospital. Kasi alam nila yun eh. Kung saan pinakamalapit nangyari yung aksidente. So, nung pagdating ko sa ospital, alhamdulillah, alam na kaagad doon na yung pinangyarihan at pupuntahan mo kaagad yung nearest police station kung saan nangyari yun. So, yun ay nangyari lahat sa may Industrial 17 sa Sharjah. So, ang nakakasabot doon ay yung police station sa may industrial area, sa may Sharjah. So, pagpunta doon, sila ang magbibigay ng report. Police report upang balikan mo yung hospital. Kasi sa police report, nakalagay din doon, dalawang papel na bibigay sa'yo doon. Papel papunta sa hospital at sa public prosecution. It's either dalawa yun. It's either unahin mo yung hospital o unahin mo yung public prosecution.
Pero mostly, after sa police report, susunod mo ang public prosecution. Kasi ang public prosecution, sila magre-release din ng papel direct sa hospital na no objection kami na ibigay nyo na yung katawan ng namatay. After sa hospital, kung saan Emirates siya inilibig, pupunta kayo kung saan pinaka-general headquarters doon. So, ang nangyari sa ating kapatid, dahil sa Dubai siya napalibing, alhamdulillah, ay after sa hospital ay pumunta sa general headquarters. Okay? Okay na? At tapos noon, kapag nakuha na yung papel sa general headquarters, ay pupunta ka na sa baladiya. O mismo contact doon sa libingan. Kasi bibigyan ka naman yun nila eh. So ipapakita mo na yung mga papel, isesend mo na doon. Okay? At may nakalimutan? Hindi kayo nagtatanong eh. May nakalimutan pang isa. No objection mula sa consulate natin. Mahalaga yun. Dahil mamaya may maghahabol na mula sa Pilipinas, lalo tayong mga balik Islam. Mga balik Islam, makinig, mabuti. Salamat pa. Pag-post na ng ano. Itong ayoko eh. Na-high blood ako minsan eh, pag ito yung pinag-uusapan eh. Bakit ako na-high blood? Meron mga brother na tinitake for granted gaano kahalaga ang last will. Wallahi mga kapatid, ang mga kapatid nyo sa Islam ay hindi papayag na hindi maililibing kayo sa Islam. Lalaban niya ng patayan ng mga kapatid mong Muslim. Kasi kapag hindi nila ginawa yun, magkakasala lahat ng mga Musliman. Di ba? Fardun al-kifaya. So, gaano kahirap sa iyo, kapatid, na ikaw ay sumulat na kapag ako ay binawian ng buhay, ang gusto ko ay ilibing ako sa pamamaraan ng Islam, tapos ipapanotarize mo yun. Tapos, para may honor yun ng mga kamag-anak mo. Sa consulate yung stand. Sa consulate. Pwede ipanotaryo sa consulate. At pagdating sa Pilipinas, ay notaryo mo rin yun sa munisipyo doon sa probinsya ninyo. Tapos na. Masya Allah. Para yung mga Muslim, kapag ikaw ay binawi ng buhay, binibigyan mo kami ng suporta kahit ikaw ay namatay na. Na meron kaming ebidensya. Ito ang gusto ng kapatid namin. Mga kapatid, marami na nangyari na sabi, maunawaan nila yan. Maunawaan nila yan. Ayun nga eh, okay na okay sila sa akin, open sila sa Islam. Wala, hindi yun ang magiging sitwasyon kapag namatay ka. Maniwala kayo sa akin. Hindi yun ang sitwasyon kapag binawian ka ng buhay.